Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Taurus sa November 16, 2024 at 5:28 a.m. Philippine time. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayong November, 25% discount sa tarot reading services kapag nag-book kayo ng private reading. So, yung link nasa description at sa pin comment kung paano makapag-book. Okay, so for you Aries, tinan natin kung ano yung energies, no? Ngayong full moon in Taurus, this is going to happen in your second house of money, finances, your assets, your talents, your skills. Ayan. So yung iba, pwedeng meron kayong mga aayusin pagdating sa finances ninyo. Maaring magsusort kayo ng inyong cash flow. Imo-monitor nyo yung pasok at labas ng pera sa inyo. Pwede rin yung iba sa inyo, yung para i-consolidate nyo, ano na ba yung mga ari-arian ko, ano na ba yung mga savings ko, ano na ba yung meron ako, ganon. Yung iba, pwedeng meron kayong ibibenta na ari-arian para makapag-negosyo. So, yung iba rito parang medyo magsa-struggle pa, no? Let's say, for example, you want to start your own business, tapos biglang kinapos sa funds, sa pondo. So, ngayon, you are considering kung kailangan mo bang magbenta pa ng ibang gamit or iba bang resources para makapag-raise ka ng funds. Additional na pondo, kapital, no? Para sa yung negosyo. So, yung iba, pwedeng you are also taking out a loan, no? Maglo-loan kayo sa bangko, pwedeng i-collateral nyo yung gamit nyo, sasakyan, bahay, kung ano man. And I think, no, whatever this is that you are planning to build or to start, especially sa business, ito ay merong magandang kalalabasan for you, okay? This will transform your life, your career, your business. Because meron siyang positive aspect, itong Pluto sa Uranus at sa Moon, which brings transformation, change, rebirth, pagdating sa iyong career or sa business na papasukin mo. So, yung iba nga lang dito, pwedeng magkaroon ng biglaang pagdedesisyon. So, syempre, kailangan pag-isipan nyo rin namang muna. Minsan kasi, parang iniisip natin wala na tayong ibang pamamaraan. Tapos, ibibenta natin yung ibang mga gamit. Pero, yung pala, pwede naman palang manghiram muna sa bangko or sa ibang financial institution or mag-raise ng funds like kumuha ng mga iba pang investors na tutulong sa negosyo na papasukin mo. Or marami pang ibang pamamaraan na pwede mong i-explore. So, bantayan nyo na lang yung inyong urge, yung inyong emotion. Kasi minsan, baka meron kang magawa na decision, financial decision, na hindi mo pinag-isipan. You just act from your emotion. Na, halimbawa, na-excite ka, uy, magandang negosyo yun, gusto kong subukan. And then, kinabukasan, naglabas ka kaagad ng pera. Tapos, na-realize mo na, naku, hindi pala, meron pala mas magandang negosyo doon, or parang, hindi pala maganda yung opportunity na yon. So, you really have to take control of your emotions, especially kung ito ay makakaapekto sa inyong financial decisions. Okay? You also have a positive aspect sa Neptune, which is in Pisces in your 12th house. Some of you, marami kayong mga creative talents and skills na hindi nyo pinapansin kasi akala nyo it doesn't make any sense. Yung parang, it feels like hindi maganda yung idea, pero actually, it's a brilliant idea. Kailangan mo lang talagang magtiwala at maniwala sa iyong kakayanan. Kasi, especially kung ikaw ay na-experience mo na mag-start from scratch. Let's say, start from scratch sa trabaho, start from scratch sa business, 'di ba? So, ngayon ka pa ba magda-doubt sa iyong sarili? 'Di ba? So, don't doubt yourself, your capabilities, kasi you can do a lot of things. Let's see what else. Yung iba naman dito, mga shared finances to, no? So, pwedeng
magkaroon ng challenge, especially kung meron kang partner or someone in your life na kapartner mo sa finances mo, let's say asawa, family member, na hindi mag-agree sa mga ideas mo. So, pwedeng magkaroon ng conflict, ng issue, ng tension between the two of you. So, kailangan na lang makumbinsi mo yon, yung taong yon, or take responsibility doon sa actions na gagawin mo. You have the 8 of Cups. Ooh, okay. So, leaving a situation, exploring new things. Yung iba talaga sa inyo, pwedeng meron kayong bagong i-explore na trabaho or bagong pagkakakitaan. Because you feel like mas doon kayo mag-e-excel. Which is, I think, mag-e-excel ka doon. The Queen of Cups is about loving what your passion is. Okay? So, you are also going to receive a recognition from this. Then mo, you have a star. The star is about your hopes, your dreams, your goals. So, parang ano ka ngayon, Aries, very focused ka doon sa resulta ng mga i-explore mo na sa pangarap mo. And I think, kung ikaw ay magtitiwala sa kakayanan mo, hindi ka magda-doubt sa sarili mo, you will achieve a lot of things. Okay? You will be able to achieve your goals in a short period of time kasi nandun yung focus mo. Okay? So, kung saan ka man nagbibigay ng focus, ng attention, doon ka mas magiging successful. Let's see what else. Marami kayong creative ideas ngayon eh. And I also see na yung iba, if nasa spirituality ka or nasa content creation or you're also someone na nagre-read ka rin ng tarot or into astrology or any forms of divination, I also see success in you, especially if you're going to monetize it or tipong gagawin mo siyang brand or magtatayo ka ng sarili mong business out of it. Okay? Attend to the details. Yes, so ito yung sinasabi ko sa inyo na you have to think about, no, pag-isipan mo munang maigi yung mga decisions na gagawin mo, especially if this is about your finances, yung mga financial decisions mo. You have to be confident. Yes, yung confidence mo na yan yung sagot sa iyong success. Kasi syempre, kung hindi ka nagda-doubt sa sarili mo, confident ka sa mga decision mo, hindi mo maiisip na magkakaproblema yan, 'di ba? You will make it happen. You will make it successful, even more successful. So, importante lang, you attend to the details, alam mo kung anong ginagawa mo, alam mo kung ano yung pinapasok mo, alam mo kung ano yung binabago mo. And if you're confident with that, definitely success will follow, okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Good luck.